Ang grupo ni Professor Zong at grupo ni Lu Chen ay nagawang magsama-sama. May mga estudyante mula sa grupo ni Lu Chen na nagtanong kay Professor Zong kung ano nga ba talaga ang hamog na ito, paano ito naglalaman ng napakaraming nakakatakot na bagay, at bakit may mga demonyo dito, gayong ang lahat ng demonyo sa Shaoeng ay dapat nang naubos. Ipinaliwanag ni Professor Zong na ang mga bagay sa hamog ay nagmula sa ibang dimensyon. Sinabi niya sa lahat na hindi sila maaaring manatili doon ng matagal dahil maaaring dumating ang mas malalakas pang demonyo. Sinabi ni Lu Chen na nakahanap na sila ng paraan palabas sa hamog at hinikayat niya ang lahat na magtulungan. Ipinaalala ni Professor Zong sa mga estudyante na sila rin ay mga superhero. Sinabi niya na ang kanilang naranasan ay isang bagay na haharapin ng lahat ng superhuman na nasa harap ng digmaan. Kailangan nilang magkaisa, buuin ang kanilang loob, at harapin ang hamon. Ang mga natatakot at nalilitong estudyante ay muling nakahanap ng lakas ng loob na ipaglaban ang kanilang mga buhay. Ang talumpati ni Professor Zong ay nagbigay sa kanila ng kumpiyansa. Habang patungo sa kampo, ilang hakbang na lang ang layo nila nang may sumigaw na estudyante sa harapan. Tumingin ito sa isang sanga ng puno na hamarang sa kanilang daraanan. Sa unahan nila, nagkalat ang mga bangkay ng demonyo. Inisip ng mga estudyante na kung buhay pa ang mga demonyong iyon, baka sila na ang namatay. Habang nagtatanong kung sino ang pumatay sa mga demonyong iyon, may estudyanteng na may tali sa buhok na nakakita ng isang bagay sa harap nila. Tinawag niya ang lahat upang tumingin. Nakita nila si Instructor Miao Lan. Nag-aalala ang lahat nang makita siya, lalo na dahil halatang may mga sugat siya. Sinabi ni Miao Lan na dapat silang magmadali pabalik sa kampo kung saan naghihintay ang iba. Sa kabila ng halatang pinsala, tinanong siya ni Lu Chen kung ayos lang ba siya. Sagot ni Miao Lan, medyo pagod lang siya at kailangan lang ng pahinga. Bigla, isang matulis na bagay ang lumitaw mula sa likuran ni Miao Lan, at tumusok sa kanyang tiyan. Nagsimula siyang bumuga ng dugo habang tinitingnan ang matulis na bagay na tumagos sa kanyang katawan. Isa pala ito sa mga paa ng Formation Spider. Itinaas ng gagamba si Miao Lan at nahulog ang kanyang sandata. Bumuka ang bibig ng Formation Spider at inilapit si Miao Lan dito. Nanginginig si Miao Lan, nanlalaki ang mga mata, at wala siyang magawa habang ang sibat ay tumama sa lupa kasabay ng pag-agos ng kanyang dugo. Napanganga sa takot ang lahat ng estudyante sa kanilang nasaksihan. Ang ilan ay napaiyak, at nagsimulang tumakbo palayo. Naglabas ng sapot ang gagamba upang hulihin ang mga tumatakas at harangan ang mga ruta ng pagtakas. Maraming estudyante ang natrap sa sapot. Nagpanik ang lahat, iniisip na wala na silang paraan upang makatakas. Ang isang kalbong taga-nayon ay umiiyak habang itinuturo ang gagamba. Sinabi niya na iyon ang nilalang na nararamdaman niyang sumusunod sa kanila. Ang babaeng instructor na kasama ni Professor Zong ay nagtanong kung bakit hindi agad umatake ang gagamba. Ipinaliwanag ni Professor Zong na sinadya ng Formation Spider na hintayin silang magtipon-tipon upang patayin silang lahat ng sabay-sabay. Inihalin tulad niya ito sa isang anteater na hindi agad kinakain ang mga langgam, kahit gutom ito. Hinahayaan itong sundan ang daan ng mga langgam hanggang marating ang kanilang colony. Doon ito sabay-sabay kakainin ang lahat ng langgam. Nainis si Lu Chen nang malaman niyang itinuturing silang mga langgam ng Formation Spider. Napagtanto niya na sinadya nitong hintayin silang magsama-sama upang madaling patayin ang lahat, ngunit hindi nito hinayaan silang makabalik sa kampo. Nangangahulugan ito na alam ng gagamba na may mas malalakas na superhuman na nagbabantay doon, kaya natatakot din ito at hindi ito invincible. Lumapit si Lu Chen sa Formation Spider, handang harapin ito. Hiningi niya ang tulong ni Professor Zong at ng teaching assistant para palayain ang mga estudyante mula sa sapot ng gagamba. Buong determinasyon na hinarap ni Lu Chen ang Formation Spider. Pinayuhan siya ni teaching assistant Liu na mag-ingat. Itinaas ng Formation Spider ang dalawang harapang paa nito, at binagsak sa lupa. May kung anong gumalaw sa ilalim ng lupa patungo kay Lu Chen habang tumatakbo siya papalapit dito. Dalawang matutulis na bato ang lumitaw malapit sa kaliwang paa ni Lu Chen, ngunit umiwas siya ng mabilis, mistulang sumasayaw habang iniiwasan ang mga bato. Muling binagsak ng Formation Spider ang paa nito sa lupa, at dalawa pang matutulis na bato ang sumulpot upang tangkaing tamaan si Lu Chen.
Sa isip ni Professor Zong, ang pinagmamalaki ng Nando Superhuman Institute, si Lu Chen, ay karapat-dapat sa ikalawang ranggo sa labanan. Kung ibang estudyante ang naroon, baka nanigas na sa takot at hindi makagalaw. Umaasa si Professor Zong na maasikaso ni Lu Chen ang Formation Spider ng sapat para makagawa sila ng plano. Habang umiiwas sa matutulis na bato, napansin ni Lu Chen na nagbago ang galaw ng Formation Spider. Nagtaka siya kung ano ang binabalak nito. Habang itinaas nito ang dalawang harapang paa, may tumutulong pink na likido mula sa isa nitong pangil. Nang muli nitong hampasin ang lupa, mas maraming matutulis na bato ang sumulpot upang tamaan si Lu Chen. Tumalon si Lu Chen upang maiwasan ang mga bato, at nagtungo sa isang bakanteng lugar. Ngunit nang makabawi siya ng balanse, naramdaman niyang may panganib sa ilalim ng lupa. Biglang sumulpot ang mga matutulis na bato sa ilalim niya at sa paligid nito, napakalapit ng agwat na parang imposibleng makalabas ng hindi nasusugatan. Napakagatlabi si Teaching Assistant Liu, at inisip na baka napatay na si Lu Chen ng atake ng Formation Spider. Ngunit nakita ni Professor Zong ang figure ni Lu Chen na patuloy na tumatalon sa mga bato. Pinilit niyang pakalmayin si Teaching Assistant Liu at sinabi na magtiwala kay Lu Chen. Nakalapag si Lu Chen sa likuran ng Formation Spider. Napasigaw ang gagamba nang tumalon si Lu Chen upang makabuo ng momentum para sa susunod niyang atake. Habang bumabagsak, ginamit niya ang kanyang kakayahang Thunderhawk. Nababalutan ng kuryente ang kanyang katawan, habang sinipa niya ang likod ng Formation Spider. Napasigaw ito sa sakit. Inabot ng Formation Spider ang paa nito upang tamaan si Lu Chen, ngunit umiwas siya sa pamamagitan ng pagtalon palayo. Nasunog ang bahagi ng likod ng gagamba kung saan tumama ang sipa ni Lu Chen. Gumamit siya ng kanyang kakayahan upang hilahin ang sibat ni Miaolan patungo sa kanya. Hinawakan niya ito, binalot ng kuryente, at inihagis sa ilalim ng Formation Spider. Kumalat ang kuryente mula sa sibat patungo sa gagamba. Napasigaw ito sa sakit habang nakuryente. Nang makakita ng pagkakataon si Lu Chen, dumiretso siya sa harapan ng Formation Spider, at sinuntok ang isa sa mga harapang paa nito. Napaungol sa sakit ang gagamba ng maputol ang paa nito dahil sa suntok ni Lu Chen. Binuksan ng Formation Spider ang bibig nito, at sumirit ang lilang likido mula sa dulo ng pangil nito. Nabigla si Lu Chen at nag-isip kung ano ang gagawin. Napatingin siya sa likuran at napansin ang paparating na tao. Sinigawan siya ni Professor Zong na agad pumunta sa tabi niya. Habang tumatakbo si Lu Chen patungo kay Professor Zong, ginamit nito ang kanyang kapangyarihan. Isang malaking gintong scroll ang lumitaw at umikot sa ibabaw niya. Habang bumubukas ang scroll, dumaan si Lu Chen sa ilalim nito. Biglang bumagsak ang lilang likido mula sa Formation Spider, mistulang acid rain. Tumunaw ito ng lahat ng madaanan. Habang pinapanatili ang scroll, sinabi ni Professor Zong kay Lu Chen na nailabas na nila ang kalahati ng mga estudyante. Sinabi ni Lu Chen na nasugatan na niya ang Formation Spider, nagbibigay ng pag-asa na makakatakas sila. Humingi ng paumanhin si Professor Zong dahil hindi siya nakatulong sa pakikipaglaban. Sinabi niyang tanging ang pagbibigay ng proteksyon lang ang kaya niyang gawin. Sinagot siya ni Lu Chen na ayos lang iyon dahil tungkulin din niyang protektahan ang kanyang mga kasamahan. Nagsimulang magpanik ang mga estudyante sa likod nila nang makita nilang paparating ang maraming mutated red-eyed demon spiders. Imbes na lumaban, ang iba ay tumakbo, habang ang ilan naman ay natamba sa takot. Ngunit hindi sila pinansin ng mga gagamba. Sa halip, kinain ng mga ito ang mga bangkay ng demonyong nilalang na pinatay ni Miaolan. Naguluhan at nadismaya ang mga estudyante sa biglaang pagbabago ng sitwasyon. Nanlaki ang mga mata ni Teaching Assistant Liu nang makita niyang kinain ng Formation Spider ang sarili nitong mga kasamahan. Ang mga mutated red-eyed spiders ay kusang gumapang papunta sa Formation Spider, tila iniaalay ang kanilang sarili dito. Binuksan ng Formation Spider ang bibig nito, at ang mga mutated red-eyed spiders ay voluntaryong pumasok. Lahat ay nanatiling nakatitig, hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Litong-lito sila, ngunit ang kanilang mga tanong ay nasagot nang biglang tumubo muli ang nawawalang paa ng Formation Spider. Napagtanto nila na kinakain ng Formation Spider ang sarili nitong mga kasamahan upang pagalingin ang mga sugat nito.
Habang pinag-uusapan nila ang posibilidad na nawala ng kabuluhan ang lahat ng pinaghirapan ni Lu Chen, patuloy naman ang gagamba sa pagkain ng kanyang mga kasamahan upang maibalik ang nasunog na bahagi ng kanyang likod. Napansin ni Professor Zong na ang mga estudyante ay nagsisimula ng panghinaan ng loob at natakot. Pinilit niyang bigyan sila ng lakas ng loob sa pagsasabing lahat sila ay mga superhumans, at kung magtutulungan sila, makakahanap sila ng paraan upang makalabas sa sitwasyong iyon. Subalit nanatili na takot ang mga estudyante, nawala na sila ng pag-asa na mabuhay pa. Gayunpaman, hindi nila matanggap na mamamatay na sila. Hindi napigilan ni Professor Zong ang kanyang galit sa mga estudyante na hinayaang lumaban si Lu Chen nang mag-isa matapos ang lahat ng kanyang ginawa para sa kanila. Ngunit pinakiusapan siya ni Lu Chen na huwag sisihin ang mga estudyante. Ipinaliwanag niya na ang Formation Spider ay isang Thick Lord rank na demonyo. Ang Lord rank aura nito ay nakakatakot at nagtanim ng binhi ng takot sa isipan ng lahat. Ginamit nito ang takot ng bawat isa upang palakasin ang mga binhing ito, humahadlang sa mentalidad ng mga estudyante. Ipinaliwanag ni Lu Chen na kung ang lakas ng isang tao ay hindi pa umaabot sa Sunblaze rank, hindi niya ito malalabanan. Tinanong ni Teaching Assistant Liu kung ano ang dapat nilang gawin. Sinabi ni Professor Zong na mayroon siyang paraan upang makawala sa sapot ng gagamba, ngunit hindi niya kayang iwanan ang mga estudyanteng nakakulong pa rin. Sinabi ni Lu Chen na dalhin na lamang ang mga estudyante at umalis. Dahil sa kakayahan ng Formation Spider na maghilam, inakala niyang imposible itong patayin. Nagpasya si Lu Chen na magpaiwan upang pigilan ang Formation Spider. Nag-alala si Professor Zong na kapag iniwan nila si Lu Chen, mapapalibutan siya ng Formation Spider at ng mga Red-Eyed Spider Demons, at baka hindi siya makatakas. Ngunit tiniyak ni Lu Chen na mayroon siyang paraan upang makatakas. Sinabi niya kay Professor Zong na ito ang kanyang desisyon at tungkulin. Naniniwala siya na balang araw, kapag nanganganib ang kanilang mga kaklase, tatayo rin ang mga ito at lalaban tulad niya. Matapang na lumapit si Lu Chen sa nakakatakot na Formation Spider. Matapos kainin ng marami sa kanyang mga kasamahan, hindi lamang gumaling ang Formation Spider mula sa mga sugat nito, ngunit lalo pa itong lumakas. Habang nagmamasid, sinimulan ni Teaching Assistant Liu na palayain ang mga estudyante mula sa sapot. Ginamit ni Lu Chen ang kanyang kapangyarihan upang mag-levitate, habang ginagawa ni na Professor Zong at Teaching Assistant Liu ang kanilang makakaya upang palayain ang iba. Sa kalagitnaan ng pagtakas, isang pulang sinag ng ilaw ang tumama sa Formation Spider. Isang babaeng estudyante, habang umiiyak pa rin, ang gumamit ng kanyang superpower upang atakehin ang Formation Spider. Bagamat takot na takot sila, mga estudyante pa rin sila ng Superhuman Institute. Tumanggi silang magpatalo sa takot at maghintay na lamang ng kamatayan. Napansin ni Teaching Assistant Liu si Lu Chen na nangongolekta ng kuryente sa kanyang katawan. Itinaas ni Lu Chen ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng kanyang ulo, at mga kidlat ang nabuo sa kanyang paligid. Nang ibaba niya ang kanyang mga kamay, bumagsak ang mga kidlat patungo sa Formation Spider. Ginamit niya ang kanyang ultimate soul art, ang Lightning Fury. Bumuhos ang mga kidlat sa Formation Spider, at hindi ito nakagalaw kaya tinamaan ng bawat kidlat. Natabunan ng alikabok ang paligid. Tumayo si Lu Chen, pawis na pawis at hingal na hingal, nakatingin sa lugar kung saan naroon ang Formation Spider. Nang hamupa ang alikabok, nakita niya ang 8 mata ng Formation Spider na nagliliwanag ng pula, galit na nakatitig sa kanya. Ang mata ng Formation Spider ay sumasalamin sa imahe ni Lu Chen. Ginamit nito ang blood web upang ikulong siya. Hindi siya nakagalaw at nahuli ng sapot ng dugo. Gumapang ang Formation Spider patungo sa kanya habang paulit-ulit na sinasabi ang salitang, mga langgam. Nakulong si Lu Chen sa ibabaw ng isang sapot ng gagamba. Nakagapos ang kanyang mga kamay, at sinubukan niyang makawala ngunit hindi niya magawa. Napagtanto niyang nasa loob siya ng isang ilusyon. Nang marinig niyang sinabi ng Formation Spider ang, masarap na mga langgam, nagalit siya. Sumigaw si Lu Chen sa Formation Spider, sinasabing hindi sila mga langgam. Sumagot ang Formation Spider, sinasabing ang mga tao ay mga peste, at ang mga calamity beasts ay kumakain lamang ng mga peste. Binuksan ni Professor Zong ang 100 palabas mula sa kulungan ng sapot,
at lahat ay nagalak. Iniutos niya na lumabas sila ng isa-isa at huwag magtulakan. Tinawag ni Professor Zong si Lu Chen, ngunit hindi ito tumugon o gumalaw. Tumayo lamang ito ng tahimik. Pinaghinalaan ni Teaching Assistant Liu na baka naatake ang kaluluwa ni Lu Chen. Biglang lumitaw ang mga demon spiders mula sa gilid. Patuloy pa rin ang pagtawag ni Professor Zong kay Lu Chen, umaasang magising ito. Nang ang huling estudyante ay nakalabas na mula sa kulungan ng sapot, nagsimulang maghilam ang sapot. Alam nilang magiging huli na ang lahat kung hindi sila agad aalis. Sinabi ni Teaching Assistant Liu kay Professor Zong na kailangan pa rin ng mga estudyante ang kanyang proteksyon at hindi sila maaaring manatili doon. Kinumpirma ni Professor Zong na naaapektuhan ang kaluluwa ni Lu Chen at tanging siya lamang ang makapagliligtas sa sarili niya. Umaasa si Professor Zong na sapat ang lakas ng kalooban ni Lu Chen. Habang tumatakbo palabas ng kulungan ng sapot, humingi ng paumanhin si Professor Zong, at ninais ang pinakamahusay na mangyari para kay Lu Chen. Pagkalabas nila, muling natakpan ng sapot ang buong lugar. Samantala, nagpatuloy ang pagtatalo ni Lu Chen at ng Formation Spider. Mariing sinabi ni Lu Chen na hindi sila mga peste ng universe. Natatawa niyang iniisip na ang isang demonyong carnival na kinakain ang sarili nitong uri upang maghilam ay naglalakas loob na tawagin ang sangkatauhan na peste. Sa tingin ni Lu Chen, mas marangal ang mga tao ng daang beses kaysa sa gagamba. Maaari niyang isakripisyo ang sarili para sa kanyang mga kaibigan, samantalang kinakain ng gagamba ang sariling laman at dugo nito. Nandidiri si Lu Chen. Sinabi ng Formation Spider na iniwan na siya ng kanyang mga tinatawag na kaibigan. Bagamat iyon ang naging desisyon ni Lu Chen, ginawa rin ng kanyang mga kaibigan ang kanilang desisyon, at iyon ay ang iwan siya. Sinabi nito kay Lu Chen na ang kanyang mga kaibigan ay magpapatuloy na ngumiti at mamuhay ng mapayapa, na hindi alintana na siya ay naiwang nakakulong doon. Ang kanyang laman ay kakainin ng mga anak ng gagamba hanggang maging mga buto na lamang siya. Nanlaki ang mga mata ni Lu Chen. Ang kanyang kaluluwa ay makukulong doon magpakailanman, at siya ay magdaranas ng walang katapusang siklo ng pagkakain. Ngunit nanatiling matatag ang fighting spirit ni Lu Chen. Ipinahayag niyang tapusin na ng gagamba ang panlilinlang nito dahil hindi siya kailanman magpapakulong sa ilusyon. Naniniwala ang Formation Spider na kahit gaano kalakas ang kalooban ng isang tao, ang pagiging nag-iisa ay isa sa mga kahinaan ng sangkatauhan. Sinabi nito na ang kanilang mga paniniwala at pananampalataya ay nagmumula lamang sa ibang tao. Kung si Lu Chen ay may iwan mag-isa sa mundong iyon at pahihirapan, mawawala ng saysay ang kanyang mga paniniwala. Ipinahayag ng Formation Spider na mabagal ang pagdaloy ng oras sa lugar na iyon, kaya marami siyang oras upang mag-isip. Tinawag nito si Lu Chen na kaawa-awa at sinabing balikan ang kanyang alaala. Ipinaalala nito kung paano siya isang henyo na laging nasa atensyon ng lahat, ngunit hindi kailanman nakaramdam ng sinseridad mula sa iba. Naalala ni Lu Chen kung paano siya pinagtatawanan ng mga lalaki, ang ibang mga babae ay iniiwasan siya, at ang kanyang pamilya ay ngumiti habang pinupuri siya kahit pa siya'y nasaktan. Naisip din niya ang kanyang mga alaala na kasama si Ming He. Dahan-daang nadadala si Lu Chen sa kawalan ng pag-asa. Samantala, may isang tumakbo patungo sa butas ng sapot na nagsisimula ng magsara. Sinusuri ni Professor Zong kung may naiwan pa ba sa loob, nang mapansin niyang tumatakbo si Ming He papunta sa butas. Hinawakan niya ang balikat ni Ming He at sinabing hindi madali ang makatakas mula roon at huwag niyang hayaan na masayang ang sakripisyo ni Lu Chen. Napansin ng ibang mga estudyante ang pagdating ni Ming He. Sinubukan ni Professor Zong na kumbonsihin siyang huwag nang pumasok. Ipinaliwanag niyang ang Formation Spider ay isang nakakatakot na Lord rank na demonyo, at si Ming He ay wala pa sa Sunblaze rank. Inisip ni Professor Zong na mahihirapan si Ming He na gumalaw sa ilalim ng presyon ng gagamba, lalo na ang gumamit ng kanyang kapangyarihan. Sumigaw si Ming He, sinasabing kung ikukumpara sa sakit ng pagkawala ng mahal sa buhay, wala ang takot na iyon. Pagkatapos niyang ipahayag ang kanyang nararamdaman, agad na tumakbo si Ming He papasok sa butas. Walang nagawa ang lahat kundi titigan ang butas ng blanko. Mula sa communication device ni Teaching Assistant Liu, narinig ang boses ni Luolin na humihingi ng sagot.
Sinabi ni Luolin na naririnig niya sila at tinanong si Professor Zong at si Teaching Assistant Liu kung naririnig ba siya. Tumugon si Professor Zong, sinabing malinaw nilang naririnig ito. Ipinaliwanag niya na nakuha ni Teaching Assistant Liu ang communication device mula kay Miaolan. Gusto sanang ipaliwanag ni Professor Zong ang sitwasyon nila, ngunit pinutol siya ni Luolin at sinabing alam na niya ang kabuuan ng pangyayari dahil sa communication device. Ipinabatid niya na nagpadala na siya ng miyembro ng Dragon Tooth na darating sa anumang sandali. Alam nila kung ano ang Dragon Tooth, ngunit nalito sila dahil tanging si Minghi lang ang nakita nilang dumaan. Wala silang nakitang mga Dragon Tooth Commandos. Nagtaka si Professor Zong kung si Minghi nga ba ang tinutukoy, ngunit hindi siya makapaniwala. Bagong pasok lang si Minghi at inisip niyang imposibleng miyembro ito ng prestihiyosong Special Force. Ipinagkibit-balikat na lamang niya ang ideyang iyon. Inutusan ni Luolin si Professor Zong na agad ng i-escort ang mga estudyante pabalik sa camping site. Sinunod ito ni Professor Zong. Sa loob ng kulungan ng sapot, tumakbo si Minghi papunta kay Lu Chen, na nakatayo lang ng hindi gumagalaw at napapaligiran ng mga demon spiders. Tumalon si Minghi, at sinipa ang mga gagamba. Sinuntok niya ang mga demon spiders na naglakas loob pang umatake kay Lu Chen. Matapos patayin ang mga demon spiders, ibinali niya ang kanyang galit sa Formation Spider. Sinuntok niya ito ng buong lakas. Tinanggap ng Formation Spider ang suntok ng diretsyo at napaatras ito. Hinabol ito ni Minghi, at ginamit ang Violent Fist of Anger. Sinuntok niya ang anumang hadlang sa daan, para lang tamaan ang Formation Spider. Walang magawa ang gagamba kundi tanggapin ang sunod-sunod na suntok ni Minghi. Nabalot ng alikabok ang lugar kung saan bumagsak ang Formation Spider matapos ang bug zone ng suntok. May kakaibang nangyayari sa alikabok. Isang makapal na sapot ang biglang tumalsik mula sa lugar na iyon, at kumabit sa kulungan ng sapot. Umugang ang sigaw ng Formation Spider habang pilit itong tumatakas. Puno ng marka ng kamao ang buong katawan nito. Nang gamitin nito ang sapot para mabilis na makaalis, hindi ito hinabol ni Minghi. Sa halip, tinaas niya ang kaliwang kamay na nag-iipon ng asol na aura. Nang isinara niya ang kanyang kamao, lumitaw ang imahe ng mga dambuhalang kamao sa itaas niya. Ginamit niya ang Star-Marked Galactic Fists. Ang mga kamao ay bumagsak mula sa itaas, patungo sa Formation Spider. Wala itong nagawa, hindi nakaiwas, hindi makablock, at hindi rin makasagot ng atake. Napilitan itong tanggapin ang soul art ni Minghi ng diretsyo. Matapos ang bug zone ng Galactic Fists, ang natira lamang sa Formation Spider ay ang ulo nito, kaunting bahagi ng katawan, at mga paa. Lumapit si Minghi para tingnan ang natitirang bahagi ng Formation Spider. Biglang lumitaw ang mga demon spiders. Sinubukan nilang ailay ang kanilang sarili sa Formation Spider. May isang demon spider na halos makalapit na, ngunit tinapakan ito ni Minghi. Ginamit niya ang kanang kamao at isinagawa ang huling yugto ng Star-Marked Galactic Fists, Meteorite Judgment. Isang sinag ng liwanag ang tumama sa Formation Spider. Nang mawala ang liwanag, isang malalim na hukay ang naiwan sa lugar kung saan naroon ang mga natira sa Formation Spider. Kasabay nito, nagising si Lu Chen, ngunit agad ding nawalan ng malay. Napasigaw si Minghi nang makita niyang bumagsak si Lu Chen. Agad siyang tumakbo papunta sa kanya. Hinawakan ang kamay nito at sinalo ang likod upang suportahan. Sa pananaw ni Lu Chen, tanging ang tawag sa kanyang pangalan ang naririnig niya. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanya, pakiramdam niya ay parang nahuhulog siya. Maya-maya, may isang lalaking walang mukha na iniabot ang kamay sa kanya. Nagtaka siya kung sino iyon. Nahawakan ng lalaki ang kanyang kamay, at gusto sana niyang alamin kung sino ang nagligtas sa kanya, ngunit sobrang sakit ng ulo niya. Unti-unti siyang nawalan ng malay. Binuhat siya ni Minghi sa likuran nito at dinala palabas ng kulungan ng sapot.